Linggo-linggo kang nagsisimba pero hindi ka araw-araw nagdadasal. Minus 100 ka sa langit. Hindi, walang ganon. Naalala ko kasi nung meron kaming seminar sa pre-marriage, tinanong yung mga couple kung linggo-linggo daw ba kami nagsisimba. Tapos tinanong din kung araw-araw ba kami nagdadasal. Tinanong din sinong nagbabasa ng Bible. Ganyan. So kami, guilty kami talaga na hindi kami linggo-linggo nagsisimba sa simbahang Katoliko. Kasi hindi ko alam, mayroon some part sa akin na parang yung homily ni Father, minsan pumipitik yung utak ko na parang basta hindi ko siya ma-explain. Basta may some part sa akin na Roman Catholic kami pero hindi ako masyadong into church. Pero, ang ginagawa ko na lang, kasi parang feeling ko, mas nagiging strong yung faith ko sa pagbabasa ng Bible. Yun yung ginagawa ko. Ngayon, noon, ginagawa ko na yun. Tapos, yung partner ko, mahilig kasi ako magbasa. So, yung partner ko hindi naman. Mahilig siya sa mga gaming, ganyan. Tapos, neto, parang nung ikakasal na kami, sabi ko, parang, it's time na, bago kami ikasal, alam din niya, or, nagsasakristan naman siya dati. So, hindi naman siya walang faith. May faith din talaga siya, pero hindi lang siya ganun ka-active, ganyan. Ngayon, nung parang 2 months before yung wedding, ayan, sinasabihan ko na siya na magbabasa na kami lagi ng Bible, gabi-gabi, ganyan. Tapos yun nga, natanong kami nun na, sino dito yung nagsisimba linggo-linggo? Hindi kami sumagot. Sino dito yung nagdadasal araw-araw? Sagot kami. Tapos, sino dito nagbabasa ng Bible? Sagot din namin araw-araw po. Tapos, halos lahat ng couple doon na nagsisimba linggo-linggo, konti lang yung nagdadasal araw-araw at walang nagbabasa ng Bible. Kaya, doon ko so parang, hindi sila kinulang sa pagsisimba, pero yung pinaka-importante na part na magdasal ka araw-araw at araw-araw mong basahin yung kahit isang chapter lang ng Bible, malaking kain yun para sa soul mo. Kasi yung soul natin, kung tayo nagugutom, yung soul natin nagugutom din. Kailangan mo yan pakainin ng salita ng Diyos para mabuhay yung Holy Spirit sa'yo. Kaya I'm super grateful and happy na ang lakas ng, paano ko ba siya masabi, yung Holy Spirit sa relationship namin ng partner ko, ganun talaga ka-strong. Talagang, parang everything went well, napaka-smooth ng lahat ng nangyayari sa buhay. Pero, neto lately, puro gospel lang yung binabasa namin nun. Meron akong app, yung Kim James na Bible app. Ilalagay ko na lang sa comment section. Ayun yung ginagamit namin. So, gospel yung binabasa namin doon. Ngayon, parang few days ago, dahil talamak nga yung mga nakikita ko dito sa online na mga nag-share ng gospel, biglang pumasok sa isip ko ngayon na, why not i-share ko rin sa amin? Kasi parang it's time talaga na part tayo ng Judgment Day. Kaya hindi pa aware yung partner ko doon. Kaya sinimulan ko sa kanya, na sinabi ko sa kanya, from now on, babasahin na natin, hindi na random gospel. Ang babasahin na natin gabi-gabi is yung Apocalypse. Isang chapter gabi-gabi bago tayo matulog. Tapos alam mo yun, parang pinrepare lang muna pinrepare lang muna yung partner ko sa ilang months ng random gospel before ko siya na-introduce sa pahayag. Kasi noon pa man nabasa ko na yun. Ngayon, parang alam mo kasi hindi kasi lahat ng tao ready agad na mabasa yung pahayag. Kasi, or yung Apocalypse, kasi sobrang matalinghaga, ang lalim ng Tagalog. Tapos, hindi siya ganun maiintindihan ng kahit na sino. Kailangan mo nang ma-prepare ka para mabasa mo siya. Ganun yung nangyari. Kaya, ang galing talaga kasi na-realize ko ngayon. So, yung ilang buwan na pagbabasa namin ng random gospel, preparation pala yun para maging ready yung partner ko na basahin na ngayon yung Apocalypse or yung pahayag. Kasi part na tayo doon. Napaka-important sa atin na malaman natin yun. And kung nanonood ka hanggang ngayon at hindi mo pa nababasa yung pahayag or Apocalypse, kung sa loob-loob mo, sinasabi ng Holy Spirit mo na basahin mo ngayon yung pahayag or yung Apocalypse, basahin mo na. Pero kung sinasabi pa ng kalooban mo or sinasabi ng heart mo na not yet, kahit simulan mo lang sa random gospel. Kasi kailangan mo muna talaga ng preparation. Kailangan hindi siya biglaan. Kailangan talagang nasa loob mo siya na I'm ready for this. Ganyan yung atake niya. Hindi siya para sa lahat. Pero kailangan natin siyang lahat. Lalo na ang dami nangyayari sa mundo. Totoo yan. And yung iba hindi talaga nagsasalita about this kasi ewan ko. Pero talagang noon pa man, madalas pati mga friends ko, college days pa ako, talagang lahat sila
Sisabihan ko na ng about sa Bible. Yung iba, nababado yan. Pero I don't care. Ayun naman yung take niya. Pero ako, sinishare ko pa rin. Lalo kapag nakakausap ako ng malaliman, ayan talaga, ewan ko, parang pinipihit yung topic about dyan. Kaya, it's not too late ha. Magbasa kayo ng Bible, magdasal kayo araw-araw kahit di kayo magsimba linggo-linggo. Pero kung kaya ninyo magsimba linggo-linggo, why not? Kasi baka susunod, ayan din yung ipapractice ko. Na magsisimba na rin kami linggo-linggo. Pero, yeah, hindi ko pa rin siya mapapromise. Kasi mas strong yung hatak sa akin ng Holy Spirit na mag-pray every day, every seconds. Hindi naman every minute, no? Basta bigla lang, basta pag pumasok sa utak ko na kailangan ko mag-pray ngayon. Basta yung Holy Spirit magsasabi sa'yo kung ano yung kailangan mong gawin. Hindi mo siya kailangan ipilit sa'yo. Talagang kapag ka sinabi ng Holy Spirit sa'yo, wala kang choice kung hindi gawin mo siya. So, yun lang. I hope na nakarating ka dito, magbasa ka na ng pahayag or yung Apocalypse, King James, mas maganda yung version na yun.